with the Lord in the light of His word. What a glory He sheds on our way, while we do His good will. He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt nor a fear, not a sigh nor a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey, but to trust and obey. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. At inihaya ko po ang bawat isa na tumayo po para po sa ating pagbibigkas ng ating pong confession of faith. Ating pong ideklara ang ating pong mga pananampalataya sa pamamagitan po nito. Basahin po natin ito ng sabay-sabay at unawain po natin ang bawat salita po na ating pong binibigkas. Basahin po natin ng sama-sama. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary, was crucified, died, and was buried. The third day He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. I believe that God is a triune God, expressed in three persons, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. I believe the Holy Scripture is the Word of God. It has the final word in all matters of faith and practice. I believe the Holy Scripture is authoritative, true, without error, providentially preserved, sufficient for salvation and Christian living. Amen. At habang tayo pinakatayo, makibukas po tayo sa ating pong teksto. Makibukas po tayo sa Mateo chapter 13, verse 24 po hanggang 30.
Matthew 13:24 to 30. Ito po yung talinhaga no, patungkol po sa damuhan. No? The parable of the weeds. Nakita na po. At basahin po natin ito ng sagutan. Ako po sa 24, kayo po sa 25, at sa last verse po sa verse 30 ay sabay-sabay po tayo. Matthew chapter 13, verse 24. Jesus told them another parable. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seeds in his field. 26. When the wheat sprouted and formed heads, then the weeds also appeared. An enemy did this, he replied. The servants asked him, do you want us to go and pull them up? Altogether, let both grow together until the harvest. At that time I will tell the harvesters, first collect the weeds and tie them in bundles to be burned, then gather the wheat and bring it into my barn. Tayo po pa sa mandaling manalangin. We praise you, we thank you, Father God, sa oras na ito, sa biyaya at kaloob na patuloy binibigay sa bawat isa. Salamat sa pagkakabasa ng ipong banal na salita. Patuloy mga atong pagpalain, Panginoon, hindi lamang sa mga oras na ito, Panginoon, kundi pagpalain mo ang iyong salita sa aming mga pang-araw-araw na pamumuhay. At bigyan mo kami ng karunungan na maunawaan, Panginoon, maintindihan ang salita mo, ang mensahe mo sa oras na ito. Sa namin pinagkakatiwala, itinataas ang gawain sa lugar na ito at patuloy pagpalain nga, Panginoon, ang buhay ng bawat isa. Ito ang panalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Makaupo na pong bawat isa. Ito nga po yung talinhaga nga po, no? This is the parable of the weeds. Last week po ay natalakay po yung una pong parable, yung parable of the sower. Ito po yung pangalawang talinhaga po na ibinigay po ng ating Panginoon Jesucristo sa mga mananampalataya, sa mga alagad. Kung susuriin po natin, ito pong mga talinhaga po ito ay ibinigay po sa mga alagad. At kung susuriin din po talaga po natin, every time na hindi po talaga nila naunawaan itong mga talinhaga ito, ipinapaliwanag po ito ng ating Panginoon Jesucristo in private po, no, sa mga alagad. O kaya, doon po nila naunawaan at intindihan po nila kapag pinapaliwanag na po ng ating Panginoon Jesucristo in private, ito pong mga talinhaga po. No? At kagaya din po ito, may mga explanation din po nga binanggit din po dito ang ating Panginoon Jesucristo patungkol po sa mga talinhagang ito. No? Jesus tells the parable of the weeds. Una po, may mga katangian po yung mga bagay po dito. At isa sa mga katanungan po dito na hanggang sa panahon po natin, bakit daw masyado nang laganap ang kasamaan sa mundo natin? Bakit masyado nang namamayagpag itong gawain ng mga dyablo? Bakit may mga nagkakasakit? No? Bakit ang dami mga bakit natin mga katanungan patungkol sa mga kasalanan na nangyayari po sa paligid po natin? In fact, kinreate ng ating Panginoong Diyos ang sanlibutan ng mundo po natin ng maganda, may kaayusan at mabuti. Pero bakit nandun merong mga tinatawag na mga kasalanan, may mga hindi magandang bagay na nangyayari at bakit na lagi namamayagpag ang mga kasamaan sa panahon po natin ngayon? Ang tanong natin bakit? No? Bakit nangyayari ang mga bagay nito sa mundo natin samantalang napakaganda ng pagkakalikha ng ating Panginoong Diyos sa sanlibutan. At may kinalaman din po yan dito po sa mga talinhaga po ng ating Panginoon Jesucristo patungkol po dito po sa parable of the weeds. Una po, sabi po sa verse 24 to 25, sabi ni Jesus told them another parable. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. May mga itinanim nga daw po, sabi nga po dito, this is about weeds in a wheat field. Damo sa triguhan.
Usually, talaga ang makaka-appreciate nito mga bagay ito ay mga mahilig sa lupa o yung mga nagtatanim, mga magsasaka. Alam nila yung mga pasikot-sikot, alam nila yung mga bagay patungkol po sa pagtatanim, lalo na po sa tinatawag na trigo. O sabihin sa panahon natin, palay. O yung mga tinatanim po natin. O. Una po, no, sabi ko, the seeds were planted together. The seeds were planted together. Ito po nga mga binhi ay itinanim po ng sabay. Ito pong trigo at ito pong tinatawag na damo. And a man and his enemy sow wheat and weeds together in the field. Ito nga binabanggit po dito, may isang lalaki dito na may mga lalaki na nagtanim ng good seed in his field. But while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds. Ibig sabihin, dalawa po yung nagtanim ng binhi po dito. Isa yung good seed at isa yung tinatawag na bad seed. No, good seed, yung tinanim po ng isang lalaki at mayroon din nagtanim na isang kaaway kung saan ito ay tinatawag na bad seed. Ano ba yung tinatawag na character of the seed? Ano ba yung mga katangian itong mga binhi po na ito? Una po, sabi nga po dito, sa ating po nga binasa, the kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. Yung kaharian ng ating Panginoong Diyos, so yung paghahari ng ating Panginoong Diyos ay maihahalin tulad dito po sa tinatawag na isang lalaki na nagtanim ng mabuting binhi. Ang isang magsasaka po ay, sabihin po natin, hindi po yan magtatanim ng pangit na binhi, hindi po yan magtatanim ng mga reject na binhi, hindi po yan magtatanim ng mga lantang mga binhi, kundi ito pinakamagandang binhi. Ibig sabihin, dito po nga, good seed na tinutukoy po dito, ito'y magandang binhi na itinatanim o itinanim po ng isang magsasaka o isang taga-pagsaka. While yung isa po nga karakter ng butil o binhi, ito'y galing sa tinatawag na kaaway, his enemy. His enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. Habang itong isang lalaki ito ay nagtanim ng isang binhi, which is yung trigo, nagtanim ng trigo, and at the same time, merong mga nagagalit sa kanya, merong galit sa kanya, at gusto siyang perwisyuhin, gusto siyang gawa ng hindi maganda, at nagtanim din itong isang kaaway ng isa ring binhi doon mismo sa triguhan. Kung saan may trigo, doon din po siya naglagay ng masamang binhi, which is in the long run, ito po ay naging damo. Sa panahon po nila, may mga damo, may klase po ng damo na kahalintulad po sila ng mga trigo kapag lumaki. Kapag sa malayo po, hindi mo siya mapapansin na mga damuhan. Mapapansin mo siya ay para po siya mga kasama ng mga trigo kapag medyo malayo po yung pagkakatingin. No? And the character of the sower, di ba yung character of the seed na maganda at yung isang seed ay pangit, yung character naman po, the character of the sower, ito yung binabanggit po dito na isang lalaki na meron siyang tinatawag na lupain, meron siyang bukirin, kung saan siya ay nagtanim, nagpagal, nagbigay ng oras, nag-nurture ng tinatawag na binhi para ito kayong itanim. Samantala itong isang kaaway na walang ginawang mabuti kundi mamerwisyo. Pagkatapos siya mamerwisyo, pagkatapos siya maglagay ng hindi magandang binhi, siya po'y umalis. Iniwan niya yung kanyang kalokohan doon po sa bukirin. Talagang ito po ay maperwisyong tao, maperwisyong tao. No? Yun po yung isa po sa mga karakter ng sower. Ibig sabihin, sabay po silang itinanim. Isang trigo at isang weeds na tinatawag or mga klase po ng damo. Kung sila po ay sabay na itinanim, ibig sabihin, sabay din po silang
lalaki. Sabay din po silang tinatawag na mamumunga kung sila nga po talaga ay mamumunga. And then pangalawa po, the seeds were progressed together. Sabi po sa verse 26 to 30, when the wheat sprouted and formed heads, then the weeds also appeared. The seeds were progressed together. Sila po talaga ay sinasabi niya nagprogreso or nagsimula na pong sumibol. Sumibol na po yung sila po nga dalawa. Ang sinasabi po dito, they were sprouted and formed heads, then the weeds also appeared. Nung sumibol na po yung trigo, nagkaroon na po siyang tinatawag na bunga, yung tinatawag na kernel, then the weeds also appeared. Ngayon, lumabas din itong mga damo-damo sa paligid niya, which is, kung susuriin po natin, hindi po talaga maganda na sa isang pananim ay meron pong tinatawag na mga damo. Kaya bago nga po siyang taniman, di ba po, inaararo, nililinis, inaalis yung mga unwanted na mga bagay po, kagaya po ng damo kasi makakaapekto po yung paglago o yung kalusugan po ng isang itatanim po natin kung yan po ay punong-puno po ng damo. Na minsan kapag dito po, dito po mayroon po akong tinanim na mangga po dyan sa gilid. No? Mayroon po tayong mangga dyan sa dalawang mangga. Every time po na lalago po yung mga damo po dyan sa likod po natin, sa gilid po natin, hindi ko na po minsan makita po yung mangga po doon. No? Ang tingin ko po doon sa damo ay mangga na rin kasi halos natatabunan na po nitong mga damo ito yung mangga po dyan. At isang araw nga napansin ko, dalawa po yung mangga po dyan. Sa left and right. Before yung right na mangga, itong right dito po, right na mangga, kapag diyan po kayo nakaharap, before, siya po yung mas malaki. Siya po yung mas malaki, magaya kalaking po siya. Samantalang isang mangga po doon, bansot po, talagang alit. Halos kailangan mo talagang tanggalin yung damo niya kasi halos nakukover po siya talagang damo at nakukuha lahat ng damo, lahat ng nutrients na lupa, nakukuha po ng damo at wala po na pumukoy yung mangga po doon. And lately, nung natanggalan ko po siya ng damo, ngayon, mas malaki na po siya kaysa doon sa unang kinuwento ko po. No? Mas malaki na po siya yung kaliwang mangga doon kaysa po doon sa kanang mangga. No? Nung siya po ay nalinisan. No? No, the seeds were progressed together. Ibig sabihin, nung sila po yung naitanim, sabay po silang lumaki. Sabi po sa verse 27, the owner's servants came to him and said, Sir, didn't you sow good seed in your field? Where then did the weeds come from? Sa verse 28, an enemy did this, he replied. The servants asked him, do you want us to go and pull them up? Sabi ng may-ari ng palayan o ng triguhan, no. He answered, because while you are pulling the weeds, you may root up the wheat with them. Let both grow together until the harvest. At that time, I will tell the harvesters, first collect the weeds and tie them in bundles to be burned, then gather the wheat and bring it into my barn. No? So, pulling up the weeds would harm the wheat. Magkaiba po yung character po ng isang puno mangga at doon po sa trigo. Ang trigo po ay madali po rin niyang mabunot para po siyang palay. Ang mangga po, medyo malaki po yung kanyang katawan, kaya hindi po siya basta-basta nabubunot. Pero dito po, in the context, pulling up the weeds would harm the wheat. Sabi nung may-ari ng palayan, ng triguhan, wag mo silang bunutin. Kasi sabi ng mga nagtanim, sabi ng mga harvester, bakit ganon? Diba ang itinanim mo ay mabuting binhi? Bakit may mga tumubong mga damo? Ba't may mga damuhan doon sa palayan natin? Samantalang ang tinanim natin ay trigo, bakit mayroong damo? Gusto mo bang bunutin namin yung mga damo? Sabi ni may-ari, wag. Pulling up the weeds would harm the wheat. Kapag binunot mo yung damo, may tendency na pati yung trigo ay iyong mabunot. May tendency na pag binunot mo yung damo ay maapektuhan yung paglago ng trigo. Pag binunot mo yung damo,
baka yung trigo ay kasamang mabunot at siya po ay mamatay. Or mahugot yung kanyang ugat at siya ay mamatay. At pangalawa po, sabi po dito, both grows until the harvest. Hayaan mo silang sabay na lumaki. Hayaan mo sila ay sabay na lumago. Hayaan mo sila ay sabay na mamunga. Kung sino yung mamumunga po sa kanila. Kung titignan po natin, wag daw bunutin yung damo doon sa triguhan, hayaan sila. Hayaan sila na parehas na lumaki at hayaan na sila ay parehas na mamunga at antayin natin yung tamang oras, yung tamang panahon kung saan yung tinatawag na harvest time, doon natin sila bubunutin pagdating ng harvest, pagdating ng anihan. And separation will happen at the time of harvest. Doon, sinasabi po dito na magkakaroon ng pagkakahati itong mga trigo at itong mga damo. Kung saan bubunutin po sila parehas at itatabi itong damo at itatabi rin itong trigo. Samantalang itong damo, sabi po sa verse 30, at that time I will tell the harvesters, first collect the weeds and tie them in bundles to be burned. Anong gagawin doon sa mga Sila ay mga susunugin kasi sila ay mga walang silbi. Dahil itong mga damo ito, sila po ay mga hindi namunga. Although kasabay po silang lumaki doon po sa tabi po ng triguhan, pero hindi po sila namunga. Kaya, lagi po sinasabi natin Panginoon Jesucristo, ang mga bagay na hindi namumunga, sila po ay walang pakinabang, sila po ay dapat na sunugin. Kagaya po yung mga punong kahoy na hindi namumunga. Sabi ni Jesus, anong dapat gawin dyan? Sila ay dapat na sunugin. Wala silang pakinabang, kundi sila po ay gawing panggatong na lamang. Samantalang itong trigo na namunga, sabi po dito, dalhin sila sa aking kamalig. Gather the wheat and bring it into my barn. The seeds were progress together. Sabay po silang lumaki, lumago. In the context, sa ating pong kapanahunan, wala pong pinagkaiba itong mga tinatawag na Kristiyano. Christian or mga professing Christian. Christian or unquote Christians. Or sabihin natin na sa loob po ng tinatawag na iglesia. Ang bawat mananampalataya sa loob po ng iglesia, mapaituman ay mapa-Kristiyano o hindi Kristiyano, kapag nasa loob po ng iglesia, wala po tayong pinagkaiba dito po sa talinhaga po dito na ating Panginoong Jesucristo. Na meron din tinatawag na trigo at meron tinatawag na damo. May triguhan at may damuhan po sa loob ng iglesia at maging sa mga Kristiyano. Pwedeng tayo ay maging trigo, pwede rin tayo po ay mga damo sa loob po ng iglesia. Sabi po dito, the seeds were progress together. Sama-sama po tayong lumalago sa loob po ng iglesia, sama-sama po tayong nag-aawitan, sama-sama po tayong naglilingkod sa ating Panginoong Diyos, sama-sama po tayong nagbabasa ng ating pong confession of faith, sama-sama po tayong gumagawa sa loob ng iglesia. Pero doesn't mean na lahat tayo ay trigo. Meron din po tinatawag na damo or yung weeds na tinatawag. Sabi ko, sabay-sabay pong lumalaki, sabay-sabay na lumalago, but the difference is, ano yung bunga? Meron bang bunga yung mga damo? Yung mga kugo na tinatawag, namumunga ba yan? Hindi po yan namumunga. Ano yung namumunga? Yung trigo na tinatawag. Kaya kung titignan po natin sa loob po ng ating iglesia, wala pong pinagkaiba. Minsan kapag sa una po natin, pulling up the weeds would harm the wheat. Minsan marami tayong mga sinasabi mga hindi magandang bagay or sometimes nare-rebuke natin yung mga tao or ikinokorek po natin
doon na sumasama ang loob, doon na may marami na mga argumento, doon ayaw nang dumalo sa mga gawain kasi nga nasaktan, or tinatawag po natin na, actually walang backslide, no? Iba sabi nila, nagba-backslide, nanlalamig, ganun po talaga yung mga kugon, pati mga damo. Ang kugon tsaka mga damo, pag sinindihan mo po yan, yung mga tuyong kugon, tuyong damo, pag sinindihan po yan, napakadingas po niya, napakalaki po na apoy niya pagka unang sindi mo po yan. Pero biglang-bigla din po yan magsasubside. Biglang-bigla din po magsasubside din po yan. No? Kaya pulling up the weeds would harm the wheat. Pwede pong makaapekto sa ibang mga mananampalataya kapag meron tayong hindi magandang bagay na ginagawa po sa loob po ng iglesia, sa mga ministry pinagkatiwala po sa atin. Pwede po makaapekto po yung tao po na yan, pwede po makaapekto po tayo doon po sa ibang mananampalataya sa mga bagay na maling ginagawa po natin. Pero hinahayaan po tayo, no? Hinahayaan po tayo ng ating Panginoong Diyos na lumago pare-parehas. Hinahayaan po tayo ng ating Panginoong Diyos na magkasama. Pero hindi po ibig sabihin lahat po na nasa iglesia ay tunay na Kristiyano. Hindi po lahat nasa loob ng iglesia ay mga tupa, kundi meron din po tinatawag na mga kambing. Kaya lagi po may comparison, yung po ito pong talinhaga. Kino-compare po isa, the good and the bad. Itong tupa, this is the good. Itong kambing, ito yung bad. Yung trigo, ito yung good. Yung weed o yung mga damo, ito yung bad. Kaya saan po tayo doon? Tayo po ba ay kambing o tayo ay tupa sa loob ng iglesia? Tayo po ba ay trigo o tayo yung tinatawag na mga kugon o mga damo na sumisira doon po sa triguhan? Isa sa mga warnings sa verse 30, separation will happen at the time of harvest. Kaya may kinalaman din po dito itong mga nangyayari po sa ating paligid. Yung mga kasamaan na nangyayari po sa ating paligid ay may kinalaman din po dito po sa talinhaga ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po ng mga manggagawa, Lord, o Sir, sabi po sa teksto po, Sir, didn't you sow good seed in your field? Where then did the weeds come from? Diba magandang butil ang itinanim mo? Magandang binhi, di ba Lord? Di ba Sir ang tinanim mo? O magandang bagay tinanim mo Lord? Pero bakit ganon? Bakit may mga damo na tumubo doon sa magandang bagay na itinanim natin? Sa panahon po natin, napakaganda po ng pagkakalikha ng ating Panginoong Diyos sa ating mundo. Pero ito ay sinira ng kasalanan. Ito ay sinira ng dyablo. Ito nga, seed ng dyablo ang sumira dito po sa ating mundo. At maging dito po, napakaganda nung ginawa nito nga may-ari. Nagpatanim siya ng napakagandang binhi. Samantalang itong dyablo ay pilit na sinisira itong magandang pananim ng may-ari. At sa loob din po ng iglesia po natin, hindi po tumitigil ang dyablo para sirain ang bawat isa po sa atin. Kapag mayroong magandang bagay na nakikita ang dyablo, pilit niya po itong sinisira. Kahit doon po start with the Garden of Eden, yung unang kasalanan ng tao. No? At salamat na lang sa ating Panginoong Jesucristo dahil nag-provide na po siya ng kaligtasan, no? Bago pa man mangyari yung pagkasira po ng mundo po natin o bago pa man pumasok ang kasalanan, nag-provide na po ang ating Panginoong Diyos ng tinatawag na kaligtasan. At maging sa panahon din po natin, bakit may mga hindi magandang nangyayari sa ating paligid? Bakit may mga nagkakasakit? Bakit maraming mga namamatay?
Bakit maraming mga masasama? Bakit mas lalo yumayaman, mas lalo lumalago ang negosyo ng mga masamang tao? Anong kasabihan? Masamang damo daw, matagal. No, matagal mamatay, sabi, di ba? Tama ba? Masamang damo, matagal mamatay. Totoo po, may katotohanan po yun. Kasi sabi po dito ng may-ari ng bukid, hayaan. Hayaan mo sila. Hayaan natin sila. Ibig sabihin, may pahintulot, no? May pahintulot ng ating Panginoong Diyos na sila po ay gawin ng mga diablo nitong gusto nilang gawin. But in the end, sa verse 30, pagdating ng Judgment Day, dito na po makikita kung sino po talaga ang para sa Diyos at yung para po sa tinatawag na diablo. Kaya mag-iingat po tayo. Baka na-identify na po tayo doon dito po sa seed ng diablo. Nawa tayo po ma-identify dito po sa seed, no, na ipinula po ng ating Panginoong Diyos. The seeds were progress together. Kaya may pahintulot po ng ating Panginoon Diyos itong mga nangyayari po sa ating paligid. Sa tingin natin parang napakapangit, napaka-violent ng mga tao ito. No, may pahintulot ang ating Panginoon Diyos. Pinapahintulot niya na mangyari itong mga kasamaan nito. Dahil darating ang araw, darating ang oras, tayo pong lahat ay dadaan po sa kanyang paghuhukom. At isa-separate niya po yung para sa kanya at yung hindi sumampalataya sa ating Panginoon Kristo, yung tinatawag dito na itatapon, susunugin. Literal po susunugin sa impyerno. Doon po sa naglalagablab na apoy. At dito po yung ipinaliwanag na po ng ating Panginoon Kristo yung patungkol po dito sa kanya pong talinhaga. The seeds were processed together. The seeds were processed together. No, ito po may proseso na po, no. Una po yung tinatawag na final destination, no? The destiny of the believers and unbelievers. Dito po sa verse 40 to 43. As the weeds are pulled up and burned in the fire, so it will be at the end of the age. The destiny of the believers and unbelievers. Lahat po tayo ay mayroong mga tinatawag na kanya-kanyang destinasyon. Kung lumabas po kayo sa kalsada, diyan po sa kanto, sumakay po kayo ng jeep na may karatulang Malabon, sigurado sa Malabon po kayo tayo dadalhin kasi Malabon po ang kanyang ruta. No, sa atin po bilang mga mananampalataya at mga hindi rin mananampalataya, meron din po tinatawag na destination po ang bawat isa po sa atin. Dalawa lang po ang patutunguhan po natin. Wala po sa gitna, wala pong or. Wala rin pong purgatorio. Tayo mapabilang sa kaharian ng Diyos o tayo ay mapunta sa impyerno. No, yun lang po yung destination po natin. Pipili lang po tayo doon. Yung mga sinusunog, doon po yung sa impyerno. Samantalang sabi po ni Jesus dito na yung mga ani na namunga na trigo, dali nyo ito sa aking kamalig, which is, ito yung tinatawag na kaharian ng ating Panginoong Diyos. No? The destiny, no? And the weeds were burned. Susunugin itong mga damo, susunugin itong mga bagay na walang pakinabang, susunugin itong mga bagay na hindi namunga, although pinagkatiwalaan, pero hindi ito namunga. No? God will weed out of His kingdom all evil and sin. Itong mga makasalanang mga tao, itong gawa po ng diablo, na halintulad po sila dito po sa mga damo o sa mga kugon. Pagdating ng paghuhukom, lahat ng mga bagay na kailang ginawa, ito po ay masusunog. God will weed out of His kingdom all evil and sin.
Dahil wala pong makasalanang tao, wala pong kasalanan pagdating na po sa kalangitan. And the unbelievers will punish for their sin. Walang makakaligtas. Walang escape, no? Dito sa mga taong patuloy na tatanggi sa mabuting balita ng kaligtasan, no? The unbelievers will punish for their sin. The weeds were burned. Lahat ng mga damo, lahat ng mga kugon, sila po ay susunugin. Kasi pagdating po ng anihan, i-separate po talaga yung damo dito po sa trigo. At pagdating din po ng ating Panginoong Diyos, pagdating ng paghuhukom, i-separate din po yung mga mananampalataya at hindi mananampalataya. Ano yung gagawin sa mga weeds, ano yung gagawin sa mga damo, sila po ay susunugin. At ano din po yung gagawin, no? Pagdating ng paghuhukom, ano yung gagawin sa mga hindi mananampalataya, sa mga unbelievers, sa mga makasalanan, sila po ay susunugin din po, no? Sa impyerno. While the wheat was burned, kung sinunog itong mga damo, itong mga trigo naman po ay ilalagay doon po sa loob daw ng kamalig. And the righteous will shine like the sun in the kingdom of God. Kung sinusunog ang mga damo dito sa impyerno, sinusunog ang mga hindi mananampalataya sa impyerno, itong mga trigo naman po ay ilalagay sa kamalig, itong mga mananampalataya ay ilalagay naman po sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Itong mga sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, sila pinahalintulad dito po sa tinatawag na trigo na dadalhin sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. The righteous will shine like the sun in the kingdom of God. May separation pa rin po talaga. Kaya, every time na mababasa po natin itong mga talinhaga, lagi meron tinatawag na separation. Ipinapakita po dyan ng ating Panginoon Jesucristo kung sino ang mapupunta sa kanyang kaharian at kung sino ang mapupunta dito po sa impyerno o susunugin sa impyerno or makakapiling ng ating Panginoong Jesucristo. The seeds were processed together. Kasi sabay-sabay po, pare-paras po yung ipoproseso. Mapabinhi man niya ng damo, mapabinhi man niya ng trigo, sabay po yung ipoproseso. Pero isa-separate po. Yan po isa sa mga malaking problema po ng mga magsasaka po ng mga Israelita sa Palestine. Isa po sa pinakamalaking problema, yung mga damo sa kanilang triguhan. Pero sa panahon po natin ngayon, ano na po talaga, medyo high-tech na po tayo, advanced in technology po natin. No? Mas madali na po nilang na-separate yung trigo, yung mga butil ng trigo, kaysa dito sa mga damuhan. No? Pero pagdating po ng ating Panginoon Jesucristo, there's no single weeds ang makakalusot. Lahat po yan ay susunugin sa impyerno. At lahat ng mga namumunga, lahat ng mga mananampalataya, lahat ng mga trigo, yan po ay dadalhin dito po sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. And the righteous will shine like the sun in the kingdom of God. Kaya nga po, sabi ko kanina, hindi po lahat na nasa iglesia, hindi porke tayo ay dumadalo sa mga gawain, tayo po ay mga trigo na. Suriin po natin ating mga sarili, baka ako ay isa sa mga damo, baka isa ako sa mga weeds. Praise God kung tayo ay mga trigo. Paano mo malalaman na ikaw ay trigo? Paano mo rin malalaman na siya ay damo? Lagi sinasabi po ng ating Panginoon Jesucristo, makikilala mo ang mga sumusunod sa akin. Makikilala mo sila saan? No? Sa kanilang mga bunga. Makikilala mo ang puno sa pamagitan ng kanyang bunga. Kung tayo po ay namumunga bilang mga mananampalataya, praise God.
Pero kung tayo po ay mga Kristiyanong hindi namumunga, ang context po ng mga halaman o puno na hindi po namumunga, yan po ay sinusunog. Panggatong po yan. Ginagawa po panggatong kasi hindi namumunga. Matutuyo po yan. Paano mag-replenish po yan? Paano yan lalawak? Paano yan dadami kung hindi namumunga? Sa pamagitan ng bunga nyo, sila makikilala. Kaya mag-iingat po tayo. Pakasuriin po natin ang ating mga sarili kung tayo nga po talaga ay namumuhay base sa pananampalataya na pinagkaloob po sa atin. At kung tayo po talaga ay tunay na namumunga bilang isang tunay na Kristiyano. Sa verse 37 to 39, sinasabi po ito ng ating Panginoon Jesucristo yung tinatawag na mga elemento po dito po sa kanya pong talinhaga. We will identify the 7 elements in the parable of the weeds. Identifying the 7 elements in the parable of the weeds. Una po yung the field o yung bukirin o yung lupain. No, ito po ay sumisimbolo sa mundo po natin. No? The field is the world. Ito nga mundong kinatatayuan po natin. At yan po ay pag-aari ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil siya ang may likha po niya. No? Kaya nga po yung dalawang sowers, the 2 sowers, are Jesus and the devil. The 2 sowers. Si Jesus at yung diablo. And the good and the bad seed. The good and the bad seed. The good seed is the children of God, and the bad seed is the children of the devil. Ilan na po yan? Field, 2 sowers, good and the bad, 5 na po yan. And the harvest and the harvester. Sumisimbolo po, are the end of the age and the angels. No? Yung harvester po, in the angels, yung harvest are the end of the age. No, yan po yung 7 elemento na sumisimbolo po dito po sa parable of the weeds. Kung saan ito kinatatayuan po natin, itong mundo po kinabibilangan po natin ay pag-aari po ng ating Panginoong Diyos. At itong dalawang mga magsasaka, dalawang na nagtatanim, ay ang ating Panginoon Jesucristo. At yung gumagawa ng hindi maganda, ito yung diablo. Kaya the good seed, which is the children of God. And the bad seed is the children of the devil. Ang diablo po ay naparito upang manira, pumatay at mamuksa. Samantalang naparito ang ating Panginoon Jesucristo upang tayo ay bigyan ng buhay. Kaya opposite po sila, magkaiba po sila. Kaya mag-iingat po tayo. Like ko sinasabi kanina na sa loob po ng iglesia, ang diablo po ay pilit na sinisira yung gawain ng ating Panginoong Diyos. Kaya yung tupa rin po. Kabalik na rin po yung ng attitude ng tupa at yung kambing. Ang tupa po napaka-amo. Walang kamuwang-muwang sa mundo. Samantalang itong tupa, itong kambing, siya naman yung mga pasaway. Siya nang gugulo, siya nang aaway. Kaya sumisimbolo po yung tupa sa ating Panginoon Jesucristo, sumisimbolo din po yung kambing dito po sa diablo o sa gawain ng diablo. And the harvest, ito yung paghuhukom ng ating Panginoong Diyos pagdating po ng Judgment Day. Sabi po yan, lilikumin, titipunin ng mga anghel at itatapon sa impyerno itong mga hindi sumampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Ititipunin sila. Susunugin itong mga damuhan na hindi namumunga at igagather itong mga trigo na hitik sa kanyang bunga. No? Weeds in a wheat field. Isa po itong paalala po sa atin na baka meron po sa atin, sa loob po ng ating iglesia o sa loob po ng ating mga ministeryo, baka po merong weeds. Baka meron pong nakapasok na
damo. Baka meron po nakapasok na kambing. Baka may nakapasok na hindi magaganda ang kailang mga layunin. Kaya kung tatanungin po natin ating mga sarili, bakit ba tayo dumadalo sa mga gawain? Bakit ba tayo umaaten kapag linggo? Bakit ba tayo nagtsatsaga sa mga gawain? Yan ba ay para saan po ba yung ginagawa po natin? Nawa, ang purpose po natin sa pagdalo po natin sa mga gawain ay para mabigyan lugod ang ating Panginoong Diyos. Praise God. Dahil yun po talaga ang main purpose po natin sa mga gawain ng ating Panginoong Diyos. May taas ang banal na pangalan ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng mga gawain po natin. In every activities na ginagawa po natin. Ang may itaas ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. May taas ang pangalan ng ating Panginoon. Mapaluguran ang ating Panginoong Diyos. No, hindi po ito para sa atin. Nawa, ginagawa natin ito ay para sa ating Panginoong Diyos. Hindi po ito para sa atin. Hindi po para tayo ang kumuha. Kaya po tayo narito. Ngunit para po tayo ang magbigay sa ating Panginoong Diyos. Dahil siya ay karapat-dapat na pag-alayan ng lahat ng mga papuri at pagsamba. At hindi po kayang gawin po yan ng mga kambing. Hindi po yan kayang gawin ng mga damo. Hindi po yan kayang gawin ng mga unbelievers. Ang tanging makakagawa lamang po niyan ay yung mga merong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Itong mga trigo, itong mga believers, itong mga Kristiyano, mga born again, itong mga tinatawag na set apart by our Lord. Kaya mag-iingat po tayo. Hindi lahat na nagtataas ng kamay, Lord, Lord. Hindi lahat na nagsasabi na umaawit, sumasabay sa mga awitan, hindi lahat ng mga nagsasabi, Lord, Lord, ay makakarating sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Kundi yaon lamang mga sumusunod sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Kaya suriin po natin ang ating mga sarili kung tayo nga po ba talaga ay kabilang dito po sa pinaghaharian ng ating Panginoong Diyos. O baka tayo pinaghaharian ng ibang bagay. Kaya pagkasuriin po natin ang ating mga sarili kung tayo nga po ba talaga ay kabilang sa anak ng Diyos. O baka tayo kabilang sa anak po ng Diablo. Weeds in a wheat field. Hindi niyo po makikita kung sino po talaga ang kambing. Makikita niyo po yan sa kanyang mga gawa. Makikita po natin yan sa kanyang mga bunga. Kaya nawa ito isang paalala po sa atin at isang encouragement po sa atin na tayo ay bibiyaan ng ating Panginoong Diyos na buhay na walang hanggan kung tayo po ay patuloy na sumasamba, patuloy na naglilingkod, patuloy na sumasampalataya sa ating Panginoong Diyos. Sa atin po magtatapos, weeds in a wheat field. The gospel reveals whether we are sons of the kingdom of God or son of the wicked one. Saan po tayo kabilang? Sa triguhan o sa damuhan? Nawa tayo po ay kabilang sa pinaghaharian po ng ating Panginoong Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po ay manalangin. Let us pray. We thank you, Lord, sa oras na ito, sa biyaya na patuloy mong ibinibigay sa iyong mga anak, kung saan kami nga, Panginoon, ay naparito upang ibigyan ka, Panginoon, ng kapurihan. Bigyan ka ng mataas na pagsamba sa pamamagitan ng aming pakikinig at pagsasabuhay ng iyong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon,
na patuloy na makasunod sa iyong dakilang layunin. At salamat, Panginoon, sa iyong salita, sa mga talinhaga mo, Panginoon. Lord, patuloy mo ipaunawa sa amin ang iyong banal na salita. Dahil hindi namin ito mauunawaan kung sa aming kakayahan lamang. Kaya bigyan mo kami, Panginoon, ng kakayahan, bigyan mo kami ng kaalaman na maabot namin, Panginoon, ang iyong pamantayan. Maabot namin, Panginoon, ang mga bagay na ipinapagawa mo sa bawat sa amin. Pakasuriin mo nga kami, Panginoon. At ikaw ang nakakaalam. Ikaw ang nakakabatid ng puso ng bawat isa. Kaya namin itago ang aming mga sarili sa aming mga kasama. Kaya namin itago ang aming mga ginagawa sa aming mga kapatiran. Pero walang maitatago sa iyo dahil alam mo ang lahat ng bagay. Maging ang bilang ng aming mga buhok ay bilang mo at alam mo. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na maunawaan ang iyong mga salita, ang iyong mga mensahe sa bawat isa sa amin. At maging sa mga oras na ito, tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon kami ng paginilay-nilay sa aming mga sarili. Kung kami nga ba talaga ang mga namumungang Kristiyano. Tulungan mo kami, Panginoon, na mamunga. Tulungan mo kami, Panginoon, na makapaglakad ng may kabanalan. Sa iyo namin patuloy na pinagkakatiwala, Panginoon, ang aming mga buhay. Ang aming mga hanap buhay. O anuman ang mga ginagawa namin, Panginoon. Nawa ito ay para sa iyong kapurihan. Ikaw ang maitaas namin sa aming mga pang-araw-araw na pamumuhay. Maging anuman ang aming mga ginagawa. Maging kami man ay uminom o kumain. Pumasok sa trabaho, pumasok sa eskwela. Nawa gawin namin ang lahat ng bagay na may pagpupuri sa iyo. At maging sa mga oras na ito, Panginoon, nawa ang puso ng bawat isa ay naging ayon sa iyong dakilang layunin. Naka-align ang aming mga kaisipan sa iyong layunin. At ibigay nawa namin, Panginoon, ang pinakamainam na papuri at pagsamba. Hindi lamang sa mga oras na ito, maging sa aming mga pang-araw-araw na pamumuhay. Tulungan mo kami, Panginoon, dahil hindi namin kaya kung di mo kami sasamahan. Hindi namin kaya, Panginoon, kung di mo kami gagabayan at papatnubayan. Kaya sa iyo namin pinagkakatiwala, Panginoon, ang aming buhay, ang kalakasan. At anuman ang meron sa amin, ay ikaw ang nagkaloob. Kaya sa iyo namin ito patuloy na itinataas at pinagkakatiwala. Salamat, Panginoon, dahil ipinapakita mo sa bawat sa amin, sa pamagitan ng iyong mga salita, ang katotohanan na darating ang isang araw, darating ang paghuhukom mo, Panginoon, na huhukumin mo ang bawat isa at ipaghihiwalay mo ang mga mananampalataya sa hindi mananampalataya. Ihiwalay mo ang trigo sa damo. Ihiwalay mo ang kambing sa tupa. Ihiwalay mo ang unbelievers sa mga believers. Nawa patuloy nga namin itong maunawaan. Ipaunawa mo, Panginoon, ang mga bagay na ito sa bawat sa amin. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong salita. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. At kami nga, Panginoon, ay patuloy na magtsatsaga. Patuloy kami magtitiis. Patuloy kami mag-aantay sa iyong muling pagparito. Dahil sa iyong pagparito, ang magiging katuparan ng aming kaligtasan. Kaya tanggapin mo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pagsamba, at pasasalamat.
Dahil ikaw ay tapat at mabuting Diyos. At ikaw ay banal. At kinamumuhian mo ang kasalanan. We thank you, Lord. And to Him who is able to keep you from falling and to present you faultless before His presence with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power both now and evermore. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. How can I say thanks for the things you have done for me? The things so undeserved, and yet you give to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to Thee. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Just let me